Ang puso naman no, ng isang bansa sa ganang akin ay ang mga paniniwala o itong mga pamahiin. Ginagamit lamang ito para ipaliwanag yung kadalasan hindi natin kayang ipaliwanag. No? Halos lahat ng tao sa Pilipinas parang simula sa kanununuan pa ng mga tao nung araw, talagang yun ang pinaniniwalaan nila. Kahit nasa modern age na tayo, mga computer age, cellphone age pa rin, may mga natitira pa rin mga Pinoy na talagang naniniwala sa mga pamahiin. Ngayong gabi, ihanda muli ang inyong swerteng ballpen at papel dahil sama-sama tayong maglilista ng pinakapopular na pamahiin dito lang sa Ang Pinaka. Kamusta na mga kachika? Ako po si Pia Guanyo, makakasama nyo sa isang oras ng makapigil hiningang paglilista ng pinakapopular na pamahiin. Kasal, binyag, libing. Kahit anong okasyon, siguradong may pamahiin ng mga Pinoy. At sa sobrang dami, mag-full focus na lang tayo ngayon sa ating superstitious beliefs pagdating sa pag-ibig, pag-aasawa, kayamanan at swerte. Makakasama natin ngayon sa paglilista ating guest panelistas. Sino sila? Here they are. Ako si Vim Nadera. Ako psychologist, pero ako ang director ngayon ng UP Institute of Creative Writing. Ako po si Susan Enriquez, news producer sa GMA News at host ng Kay Susan Tayo. Ako si Francisco Datar, professor sa anthropology sa Pamantasan ng Pilipinas. Lady Dana, weekend high priestess. O, diba? Pati panelista natin nakakaintriga. Pero ano nga ba ang mga pamahiin? At paano nagsimula ang mga ito? Ang puso naman no, ng isang bansa sa ganang akin ay ang mga paniniwala o itong mga pamahiin. Ang mga pamahiin ay mga wala sa katwirang paniniwala o irrational beliefs na nabuo bilang pagtatangka ng mga sinaunang Pinoy na maintindihan ang kalikasan at ang mga bagay at pangyayari sa paligid na hindi nila lubos na maunawaan. Karaniwan, base ito sa matandang paniniwala, relihiyon, opinyon, personal na karanasan, haka-haka, o kaya sa mga coincidences o di inaasahang pangyayari. Naglakad ako sa ilalim ng hagdan. Nung araw na yun, nakabasag ako na ganito. Analyze yung buong araw na yun, kung ano yung ginawa niya. Saan nag-umpisa yung malas na yun? Doon nag-umpisa yun. May mga siguro nangyayari nga na nagkakaroon ng koinsidensya na parang tumutugma doon sa mga pamahiin. Dahil sa mga kutob o sa pantaha no, na nanggagaling sa damdamin ng ating mga ninuno. Dahil melting pot ang Pilipinas ng iba't ibang kultura, ang ating mga pamahiin ay nabahiran din ng sari-saring impluwensya mula sa Indian, Chinese, Spanish, European at iba pang kultura. At sa paglipas ng mga taon, may 3 sangkap daw kung bakit nananatili itong buhay at bahagi ng buhay Pinoy. Una, ignorance o kawalan ng kaalaman. Tuwing may isang bagay na di natin maipaliwanag o di alam kung saan nagmula, laging ipinapalagay na ito ay banal, misteryo o likha ng kalangitan. Kasabihan na matatanda eh. Sabihin na nga natin, may mga pruweba na nangyayari. May mga proof din na hindi talaga siya nangyayari. Pangalawa, fear o takot. Para sa mga sinaunang Pinoy, kagimbal-gimbal ang kulog, kidlat at lindol at dahil hindi ito maipaliwanag, ito ay supernatural at ito'y kanilang kinatatakutan. Lahat ng bagay na alam nating makakasama at makakabuti, pero binibigyan natin ng pahalaga. Kaya tayo sumusunod kahit nga alam natin naman baka hindi naman totoo, pero dahil alam natin wala namang masama kung susundin natin, sinusunod na lang natin. At pangatlo, custom o kaugalian. Dahil pinaniniwalaan at pinahahalagahan ito ng marami, naging bahagi na ito ng tradisyon. Tradisyon na kasi, halos lahat ng tao sa Pilipinas parang simula sa kanununuan pa ng mga tao nung araw, talagang yun ang pinaniniwalaan nila. Naku,
Bago pa lumalim ng husto ang usapan, mabuti pa isimulan na natin ang paghihimay at paglilista sa mga pamahiing sinwerteng nakapasok sa ating listahan. Pamilyar ba sa inyo ang pamahiing ito? Panoorin nyo. Ito na. Ito na. Ito ka na makikita yung mapapangasawa ko. Salamin. Salamin. Ipakita sa akin ang binatang aking makakapiling. Wala. Isa pa. Isa pa. Salamin. Salamin. Ipakita sa akin ang binatang aking makakapiling. Naniniwala ba kayo sa pamahiing yan? Kung gusto mong makita ang mukha ng iyong mapapangasawa, humarap ka raw sa salamin ng hating gabi na may hawak na kandila. Ay! Scary yata yan! Ang alam ko, kakaunti ang naniniwala dyan. Ano? Kung tumitingin ka sa salamin, no? Mas nakikita mo pa nga yung nakaraan mo. No? Sa alip na yung hinaharap mo. May variations pa nga ang pamahing ito. Sa ibang rehiyon, midnight daw dapat ng New Year's Eve ito gawin. Sa iba, May Day's Eve. At yung iba naman, Valentine's Day daw. Sa totoo lang, medyo pang horror movie na yata ito. Kaya kung may sumusunod pa sa malaritwal na pamahing ito, siguro ay palihim na lang daw ito kung gawin. Parang black ano na lang yun eh, black magic. Hindi, parang yung mga ganyan, parang siguro ano lang yan, siguro may mga gumagawa man yan. Siguro baka yung mga na-desperate, yung gano'n. Parang gusto ko na malaman kung ano mangyayari sa akin. Parang yung bihira na lang. Bihira. May gumagawa, pero siguro bihira na lang. Sa ibang rehiyon or ibang probinsya, kasi kung mapapansin mo sa ating bansa, no, hindi rin naman pare-pareho, no, yung mga paniniwala, no, sa isang buong isla halimbawa o sa isang buong island group. Yung totoo. Alam mo ba, pag humarap ka ng alas 12 na madaling araw doon sa salamin, tapos may dala kang kandila, sigurado ka magbubukas yung portal doon sa salamin, tapos salubungin ka ng multa na kung sino. So wag na lang natin gawin. Marami mawawala. Ano ang susunod na entry sa ating listahan? Watch this. Magandang hapon po! Nandito po tayo ngayon sa panulukan ng Kamyas upang ating saksihan ng pambansang tigil pasada ng mga pasahero dito. Ay naman kami na mga tsuper dito. Sandali lang po. Dito po tayo para kapanayamin sila. Magandang hapon po, Manong! Nandito po kayo para sa isang tigil pasada, hindi ho ba? Opo, opo. Bakit ho ba kayo nagtitigil pasada? Patuloy kasing pagtaas ng presyo ng langis Dumadami rin kami dito kung bambaba nakita namin. Kaya ho kayo nandito upang tutulan ng pagtaas ng gasolina, ganun ho ba? Hindi ho. Ay, hindi ho kayo nandito para tutulan ng pagtaas ng gasolina? Hindi ho. Bakit ho ba kayo nandito? Ikakasal ho kasi ako bukas. Oo, ikakasal ho kayo. Ano naman ho ang kinalaman ng tigil pasada sa inyong pagkasal? Di ba ho, matandang pamahiin na yun na pag ikakasal ka, bawal kang bumiyahe. Baka para malayo ka na sa aksidente, di ba? Ay, ganun ho ba? So, nandito ho kayo hindi dahil sa tigil pasada? Hindi ho. Ay, ganun ho ba? Ganun ho ang... Mama, pwede ko pong botehin yung darling ko? Sandali lang. Andito ako sa sa QTV, oo. Gusto mo ako ka Junjun, ha? Hindi dapat nagbibiyahe ang babae at lalaking ikakasal na dahil malapit sila sa aksidente o yung mga married na dyan. Sinunod nyo ba ang pamahing ito? Aminin! Yung mga Chino, nating kapatid, naniniwala din dyan kasi nga dapat kumbaga lilimitahan yung paglalabas kasi kumbaga mas nagiging bukas ka o prone o vulnerable sa mga aksidente. Kasi parang masyado mo sineselebrate, wala pa. Madalas na pinag-iingat tayo. Halimbawa, birthday mo, huwag kang bubiyahe, huwag kang kasi kadalasan yung malapit ang disgrasya, malapit ang kamalasan. Well, tulad nga ng sinasabi ng marami,
Wala namang mawawala kung susundin ang pamahiin. Kung sinabi huwag ka na magbiyahe dahil baka nga may masama mangyari, okay din yun kasi para makapag-beauty rest ka, di ba? Kasi kakasal ka, para maganda ka. Isa pang classic Pinoy superstition ang kasyang-kasya sa susunod na slot sa ating listahan. Kahit hindi na sukatin. Tay! Paano ba yan ang ginatuloy yung kasal ko? Sabi nga kasi huwag isusukat ang damit pang kasal eh. Pero hindi naman ako yung nagsukat eh. Yung bridesmaid ko yung nagsukat. Oo, ano nangyari? Kaya magkasama sila ng group ko ngayon. Huwag isusukat ang trahe de boda o damit pangkasal at baka hindi ito matuloy. Hanggang ngayon, sigurado kong marami pa ring brides-to-be ang sumusunod sa pamahiin na yan. Sa tingin ko, mga 90% yung naniniwala dyan, no, na kapag isinusukat, hindi nagiging maganda ang buhay mag-asawa. No? Kaya, binamabuti pa ng ating mga mangingibig, no, na maniguro. No? Kumbaga, may napanood din nga ako sa pelikulang Espanyol na ganyan din eh. No? Kaya may hinuha ako na nakuha din natin ito sa mga Kastila. May variation pa ang pamahiin na ito na hindi mabuting ang bride mismo ang gumawa ng sarili niyang wedding dress. At marahil pinsan ng pamahiing ito ang kasabihang huwag munang bilangin ng manok hanggang di pa napipisa ang itlog. Doon ako hindi naniniwala kasi meron ang fitting, di ba? At ibig sabihin pala na pag nag-fitting ka ng dress mo sa wedding or for whatever reason occasion, di ba tutuloy? Doon ako hindi naniniwala. Meron ako naririnig ng mga ganong kwento. Tapos siyempre pag mata, kasi iyan pala, isinukat ang damit. Ganon. So kaya pag alam mo yung mga kwentong ganon, nanganganak yun eh. Di ba? Isinukat ang damit. Kaya ka pala na gano'n. So mga anak na yun, pag nanganak na yun, kakalat na naman yun. Kaya dumadami, kaya hindi siya talaga namamatay, yung mga pamahiin. Kung ang huling pamahiin ay para sa bride, ang susunod naman ay para sa groom. Ano, nahulaan nyo na ba? Tama yung pamahiin. Dapat maaga ka sa bride para mag-iwasan mo. Ay! Ano mo yun, Manong? Ay, ikakasal ako ngayon. Ho? Eh, wala naman nung nakaschedule ngayon. Hindi ka lang. Tingnan mo. Benjamin Malakaman. Benjamin Malakaman po. Sandali lang. Benjamin Malakaman! Sabi sa'yo eh. Eto po. Kaya alam mo bukas pa ako kasal niya eh. Bukas pa ho! Bukas pa ba? Sabi naman ho kayong maaga. Ang lalaki raw dapat ang mauunang dumating sa simbahan bago ang babae upang makaiwas sa malas. Totoo kaya yun? Oo, yun nga. Kaya madalas minsan nga may mga, kahit sa pelikula na napapanood natin na dapat mauna yung lalaki. No? Kasi nga kung tutusin, yun yung konsepto na siya ang susunduin. No? Kumbaga, hindi parang maganda. Actually, hindi lang tradition eh. Etiquette. Di ba? Lalaki mong tao pag hintay mo yung babae. Oh, yun yun. Oo nga naman. Hindi yata magandang paghintay ng bride at baka matunaw ang makeup niya sa kahihintay. Yung ibang bride, kung nauna man silang dumating sa groom, hindi na lang lumalabas ng kotse para makaiwas sa malas. Lumalabas na lang sila pag magsisimula ng wedding march. Na-underdog yun ang naririnig ko na parang minsan inuutusan pa nga yun eh. Sasabihin ng mga matatanda, pagdating sa simbahan, unahan mo yung lalaki. Kasi para daw yung lalaki, sumusunod sa babae. Yun ang mga naririnig ko. Alam mo na, siyempre sa mga probinsya, marami kang maririnig. Kaugnay naman ang billing kung sino ang dapat mauna sa loob ng simbahan. May isa pang nakaugalian pag binabati naman ang mga bagong kasal. Hindi natin binabati ang babae ng congratulations, di ba? Ang dapat nga daw, best wishes. Kasi kung nasabihin mo congratulations dun sa babae, sa bride, no? Parang siya yung
naka-jackpot. Sa halip na yung lalaki. No? Kaya best wishes lang, kumbaga pinakamahusay na pagbati ay binibigay mo dun sa babae o dun sa bride. Ano ang susunod na entry sa ating listahan? Watch this. Honey, bakit ang bagal mo ay nag-aantay yung mga tao? Aba, mas mabuti na yung nag-iingat. Bakit? Eh, diba, malas yung malaglagan ka ng sing-sing, belo o aras habang kinakasal. Ganun ba ako dito? Diba? Pasok sa daliri mo, huwag ka magalaw, ha? Action! Father naman! Father, ang labo mo! Kapag nalaglag daw ang singsing, belo o aras habang ikinakasal, hindi raw magiging masayang pagsasama ng mag-asawa. Nako ang laking skandalo pag nangyari to. Ang akin naman, walang masama sa pagsunod. Kaya lang, kung iisipin mo o gagamitin mo ang utak mo, napakaraming mga salik o factors na siyempre nakakatulong, no, para maging mabuti ang pagsasama ng mag-asawa. No? Kumbaga, hindi nang nakasalala yun sa pagpapabaya halimbawa ng ring bearer o coin bearer. No? Sa kanila mga premonition yun eh. May mga ganang pamahiin na may mamamatay daw na doon sa mag-asawa, pag may namatay doon sa isang ilaw, eh di, mas maganda naman talaga pareho may ilaw. So, ano mo na lang yung medyari para mas mailaw siya. Kapag nangyari raw ito, na may nalaglag na singsing, belo o aras habang ikinakasal, tanging ang pari ang dapat pumulot nito para masagip daw sa malungkot na buhay ang mag-asawa. Pero kung titignan mo, hindi ba, yun din namang lalaki at babaeng ikakasal, ang may control sa kanilang pagsasama. Diba? Kung ano man ang kinahinat na nila, no? Ito yung nakasalalay sa kanilang dalawa. Ibig sabihin lang nun, clumsy yung may hawak. Kasi hindi naman natin masasabi kung ano mangyayari, di ba? Dahil nga sa ating mga kaugalian, na nakasanayan sa tinagal-tagal, no? Ay minabuti natin makinig, no? Sa halip na sumuway. Kung malungkot na buhay ang kapalit ng nakaraang pamahiin, kamalasan naman daw ang naghihintay sa magkapatid na pasaway. Ano kaya ito? Panoorin nyo! Ilang beses ko ba kasi sabihin sa'yo na hindi ka pwede mapakasal this year, no? Ayaw mo lang ako lumigaya! Gusto mo ikaw lang, ikaw lang? Oo ate, sumasawa na ako! Eh, pamahiin nga kasi sa pamilya na hindi pwede ang sukob. Next year ka na lang magpakasal, no? Hindi na pwede! Kailangan ko magpakasal this year! Kailangan ko magpakasalan yung boyfriend ko! Bakit? Sino ba yung boyfriend mo na hindi makapaghintay? Si Raymond. Raymond? Sino ulit? Sino ulit? Si Raymond. Paano mo sabihin yung boyfriend ko na si Raymond? Aba, walang hiya ka talaga. Malas daw ang sukob sa taon o ang pagpapakasal ng magkapatid sa loob ng isang taon. Eh kung mag-jack and coin na lang kaya magkapatid? May maghihirap daw. Nangyari sa akin yan eh. Hindi kami nakapagpakasal kasi susukob daw. Yung isa daw maghihirap, yung isa daw maginhawa. Eh ako naman, siyempre, hindi kayo pwede kasi ikakasal si nauna siya nagplano. Eh okay lang sana kung ikaw yung giginhawa, baka ako maghirap. Sabi ko, wag na mauna na siya. Kasi saglit lang naman isang taon. Yung reason nun kasi, I think it has something to do with bad luck. Yung swerte. Ang bawa ngayon kinasal ka, alang na mahatiin ng Diyos yung swerte. Marahil nag-ugat ang pamahiin na ito sa mga pamilyang maraming anak. Ang sakit nga naman sa bulsa kung sabay-sabay magpapakasal ang inyong mga anak, di ba? May kasabihan kami, halimbawa sa mga Tagalog, yung ubos-ubos biyaya, bukas nakatunganga, no? Kumbaga, halimbawa, dahil sa sunod-sunod na gastos, isa rin yung konsiderasyon eh, no? Mauubos ang bigas sa banga. No, kaya yung ganung paniniwala, no, may kaugnay din sa hindi lang sa kultura kundi sa ekonomiya, no, ng pamilya. Ang paniniwala na mag-aagawan, no, economically ang magkapatid, no. Schedule lang ng kasalang apektado sa pamahiing yon. Itong susunod na pamahiin, ang kapalarang makapagpakasal mismo ang nakataya.
O ano, hindi pa ba natin liligpitin yung mesa? Mamaya na, kita mo kumakain pa nga si Miss Olive. Eh ano naman? Hindi mo ba alam, may pamahiin na pag pinagligpitan mo ang isang dalaga, hindi na yan makakapag-asawa. Alam ko. Eh di, antayin na lang natin siyang matapos kumain. Huwag na. Bakit? Eh kita mo yan, personada ako ng Miss Olive na yan eh. Para hindi kami magkatuloyan. Huwag daw pagliligpitan ng pinagkainan ng dalagang kumakain pa. At baka hindi na ito makapangasawa. Ibig sabihin ba niyan? Titignan muna ng mga waiter kung may wedding ring o wala ang natitirang kumakain sa mesa? I have a cousin who got married with that situation 3 times. So, paano ka maniniwala? O, dito makakapag-asawa. Ay, naku, pinagligpitan mo na hindi makakapag-asawa. Eh, kung talaga lang namang ayaw mag-asawa ng tao, di ba? Pero, wala pa rin. Kasi pangit din naman ako kumakain, iniwanan mo. Hindi naman kantin yun eh, di ba? Sa kantin pwede, pero sa bahay parang pangit, iniwanan mo yung kasamahan mo. May variation pa ang pamahiin na ito na kapag niligpitan daw ang dalaga o binata habang kumakain pa, makakapangasawa raw ito ng isang byudo o byuda. Nakakaloka, di ba? Para namang napakasamang kapalaran na yun. Kapag nangyari sa isang dalaga o binata ang ganitong sitwasyon, may pangontra raw na pwedeng gawin. Pihitin ang plato ng 3 beses para hindi magkatotoong pamahiin. Yung iba, dinadaan sa dasal. Sabi nga nila, yung ipinapa sa Diyos na lamang nila. Kasi kumbaga parang sa kanila, kasi yung mga ganong paniniwala, hindi Kristiyano eh. Hindi Katoliko o hindi relihiyosong paniniwala. Kasi nga batay lang sa yung mga kaalamang bayan ng una. Kung isinisisi nyo ang hindi nyo pag-aasawa dahil sa pamahiin yan, ba't di nyo naman subukang gawin ang susunod na pamahiin na nasa listahan natin? Sabi ng matatanda, effective daw itong paraan para makilala mo ang iyong one true love. Ano ito? Eto, panoorin natin. Naku, kanina pa po kayo sunod na sunod ah. Ano ba problema? Ay, Apo, naniniwala kasi ako na ang taong sumusunod sa bagong kasal ay susunod na rin ikasal. Ay, naku, ay single pa rin pa naman ako ngayon eh. Lola, maghanap po muna kayo ng girlfriend. Tsaka honeymoon po namin ngayon eh. Hindi na ko kami sundan. Ay, naku, hindi naman ako manunood. Promise. Naniniwala nga ba kayo na ang taong sumusunod sa yapak ng mga bagong kasal ay malapit na rin daw humarap sa altar? Conforme yan, kailangan may boyfriend yung girl. Kasi baka mamaya lumakad ka siya doon sa footprints, wala pa pala siyang boyfriend. Ayon sa mga eksperto, maaaring nakabatay raw ang paniniwalang ito sa social pressure na nararamdaman ng mga taong wala pang asawa. Minsan hindi mo rin naman nasabi o garantiya na talaga makakapag-asawa agad. Isa yun sa pamimilit o pangungulit ng lipunan, no? Para lumagay sa tahimik. Pero kung tutusin mo, ngayon sa modernong panahon din, yung pag-aasawa, hindi paglagay sa tahimik, bisa nga paglagay yun sa gulo eh. Well, to each his own, ika nga. Kung ikaw yung type na naniniwalang ang sukatan ng happiness ay pagiging married sa isang lifetime partner, abay, karirin mo na ang pag-aasawa. Pero kung happy ka naman sa pagiging single, edi panindigan mo ang pagiging soltero o soltera. Kung mas maligaya ako ng mag-isa o single blessed, bakit ko kailangang sumunod, no, sa patakaran ng lipunan? Eh ano ngayon kung hindi ako kakasal? Eh ano ngayon kung maging soltera ako? Eh ano kung matagal ako maging dalaga? Eh ano ngayon kung hindi ako ikasal agad? Nako kakaiba. Kakaiba ang susunod nating pamahiin. Panoorin niyo to. Tumalik ka! Tumalik ka! Tumalik ka! Tumalik! Pare, ano ba mo? Ay! Nag-away kasi kami na kumpare mo kagabi. Eh, sabi dun sa pamahiin, itapat mo daw yung t-shirt sa kalan, tapos pasampas-sampasin mo parang ganito. Bumalik ka! Ano ba nagawa yun, pare? Sabi niya, hindi niya na ako mahal. Tapos,
Naniniwala ba kayo sa pamahihing ito? Kapag umalis daw ang asawa mo matapos niyong mag-away, isabit mo agad ang kanyang t-shirt sa ibabaw ng kalan at hampas-hampasin mo ito. Sigurado, babalikan ka ng asawa mo. Ang weird, no? May mga ganyan. Oo, meron. Oo, inanay ko ginagawa yan. Pero, nung ginawa nila, bumalik nga yung kapatid ko. Marahil ang pamahihing ito ang makakapagpatunay kung gaano pinapapahalagahan sa kultura natin ang samahan ng mag-asawa. Pero mga kachika, alam nyo bang maaring hinango ng mga ninuno natin ang pamahihing ito sa mga ritual na mga mangkukulam? In fact, may variation pa nga ang pamahihing ito ayon sa isa nating eksperto. Kasi nga mo yung damit niya doon sa steam ng kanin. Mainit yun, di ba? Mabalik yun. Kailangan eh. Parang feel niya it's either magkakasakit siya or something. Ganun. Parang kinula mo na rin. Dito parang kakatuwa. Diba kasi kung titignan mo, lalo ngayon sa modernong panahon, pag umalis yung lalaki, minsan ang babae walang ginagawa, bumabalik din eh. Diba kung talagang gusto mo, no? Saka kung gagamitin mo nga yung utak sa ibabaw ng yung puso, no? Talagang babalik at babalik kung sino man yung umalis, case babae man siya o kay lalaki man. Itong susunod na entry sa listahan natin, pihadong makaka-relate kayo. Sino ba sa atin ang hindi sumunod sa pamahihing ito? Wait, hindi yung sasaya mo ngayon Teka, ano oras na ba? Ay, gabi na kuya. O bakit ka pa nagwawalis? Ay, naku kuya, sigurado ko lang malinis ang bahay niyo bago ako umalis. Aba, hindi yung bala mo pamahiin na kapag nagwawalis ka ng gabi, mamalasin ka. Mauubos lahat ng kayamanan mo. Ay, ganyan. Naku kuya, sigurado ko lang malinis ang bahay niyo bago ako umalis. Kasi ngayong gabi magtatanang kami ni Tibor. Ay, naku, hindi naman ako pinapasweldo dito. Ay, kaya lumakas ang buhay ko. Ay, nakakaalis na. Alis na ako dito. Inday! Inday! Ang Pinoy nga naman, masyadong matindi ang paniniwala natin sa malas at swerte. Kaya rin siguro na-imbento ang pamahihing ito. Ako yung lola ko yan. Huwag ka naman isay, bukas na lang umaga at magtatampo ang swerte. Kasi tabi mo na lang doon sa gilid, bukas mo na lang, agahan mo na lang gising. Kung talagang minsan, di ba tayo minsan di ka matiis? Wala doon eh. O hindi naman mabaho yung ano doon, di yung bulok ng daga o ano man, kung alikabok lang yan o papel o ano, hayaan mo na lang siya dyan. Yung alalay ko siya sa shop namin. Naglinis. Sabi ko, wag kang magwawalis palabas. Eh, pasaway eh. 1 month, 0. Walang benta, wala lahat. Pang-uuyam yun, no? Sa lumang paniniwala, no? Na lalabas ang swerte kapag, di ba, maglilinis ka. Tignan mo naman ang mangyayari sa buhay mo. Kung napakarumi, di ba naman ang iyong bahay, sa tingin mo ba mukha ka swerte sa ganang sitwasyon? Actually, may simpleng paliwanag ang mga eksperto kung bakit umusbong ang pamahihing ito. Noong araw daw kasi, wala pang kuryente at hindi pa uso mga cabinet o drawer. Sa sahig lang daw ipinapatong ng mga ninuno natin ang kanilang mga alahas at iba pang mamahaling gamit. Kaya, ipinagbabawal nila ang pagwawalis sa gabi dahil nga naman walang ilaw. At takot silang mawalis palabas ang kanilang mga alahas. Makes sense, diba? Pero hindi kaya isa rin itong paraan para magkaroon ng alibay ang mga ninuno natin kapag may nangyaring kamalasan sa buhay nila? Welcome back mga kachika! O ano, kinakati na ba kayong malaman ang susunod na pamahihing pumasok sa listahan natin? Let's watch this. Parang, ang problema mo. Pati ka kasi ng babag ko ba? Ako baka magkakapera ka. Diba yun yung pamahihing na magkatanda? Ako sana magkapera din ako. Ayun, makatingin. Magkapera na kaya, pare? Hindi. Baka mahawa ka sa akin. Ha? Ang dami ko kurikul sa kamay, eh, oh. Ito, oh. Ang ko ng kurikul. Gusto ko ng pera. Ito pa.
Naku, bilib ba talaga kayo sa pamahing ito? Eh sana nga lagi kang magkakapera. Pero ako pagka magkakapera, sana totoo na lang. Ano? Kaya lang minsan sana hindi kurikong. Di ba? Depende sa palad yan. Pag yung left, yung kaliwa, ang nangate, pasok mo sa bulsa mo. Pag yung kanan, magugas kang kamay. Kasi ang kaliwa, yan yung magnetic hand eh. May papasok na pera. Bulsa mo na yan. Pag yung kanan mo nangate, parang i-close mo lang siya. Kasi lalabas yung pera na eh. Alam niyo ba mga kachika, na may matandang paniniwala rin na ang kanang kamay raw ang tinuturing na kamay ng Diyos. Samantalang ang kaliwang kamay naman, ang kamay ng Diablo. Eto pa, naniniwala rin ang ating mga ninuno na may papasok na pera pag ang kanang palad natin ang nangangati. Samantalang may darating naman na gastusin pag ang nangati ang kaliwang palad natin. Eh, paano kung sabay silang mangati? Hay! Maghugas na lang kaya kayo ng kamay. Kung ganun ang magiging panuntunan naman ng buhay natin, parang, di ba, gugustuhin ng isang buong bansa na hindi maglinis ng kamay, na paano tayo yumaman? Kung yung may katika sa pagtatrabaho, no, kung yung lagi kang masipag, talagang yung palad mo hindi lang kakatiin, talagang mamamaga sa pagsahod ng pera. Agree ako dyan! Moving on. Nako eto pang isa. Sa mga may negosyo dyan, I'm sure ginagawa nyo to. Aminin. Ay, manong, ang guwapo-guwapo. Ako tingnan mo, bibigyan ka ng discount. Gagawin na manong kita. Pag bumili ka rin ka, bibigyan kita ng Hindi ko talaga yung alam na ako kasi ako bibili. May servo ba kayo dyan? Nakikiservo sana ako. Ah, ganun ba? Ito ka bibili? Mas, kahit napakabalas mo, dito ako nagkakabili. Hindi ako service. Literally, buena mano means good hand or lucky hand in Spanish. Pero maaring nakuha raw natin ang pamahing ito sa mga negosyanteng Chino. Para kasi sa kanila, pag maganda ang unang benta sa umaga, ibig sabihin nun, magiging maganda na rin ang benta sa buong maghapon. Naniniwala rin ang mga Chino na dapat ipagpag sa mga paninda ang unang kita para kumalat ang swerte sa buong tindahan. Naglalagay rin sila ng estatwa ni Buddha o kaya ay figurine ng palaka o pusa sa iba't ibang pwesto sa tindahan para maka-attract ng good energy. Amazing, di po ba? Kaya siguro yung ibang mga mamimili, maaga pumupunta sa tindahan. Gusto kasi nilang maging buena mano, pero may tip ang mga panelista natin. Pag magbubuena mano kasi isang store, suggestion ko, huwag mong tatawaran. Kasi kawawa yung tatawaran mo. The whole day, puro tawad ang abutin niya. Mas maganda daw sana ang magbubuhay naman, yung galante. Kaya pagka medyo nakakita ka ng, yung iba sa amin, pag nakakita na, ay galante, dali na, magbuhay na mano ka na, maganda ka magbuhay na mano. Kahit hindi ako bibili kasi binobola ako, bibili na lang din ako. Yung kasi di ba parang, kung makakatulong ito para lumakas ang benta niyo, sige na, kahit medyo ayaw mo nang bumili, di ba? Ito ngayon, naranasan ko ito sa isang mall. Pagpag ka nga ng pagpag, susungit naman ng mga sales lady. Sa tingin mo, pupuntahan sila. Yung walang ginawa kundi magtismisan. Diba? Tapos, pag may tanong ka, parang, ay, gano'n. Yung padabog, yung paaskad. Sa tingin mo, kahit pagpagin mo ng pagpagin niya ng pera, kung ganito ang ugali at pakikitungo, lalo na nasa front desk. May kinalaman din sa kamalasan ng susunod na entry sa listahan natin ng mga pinakapopular na pamahiin. Ano kaya ito? Ano ba ba? Naku, Hari, nabasag ko yung salamin. Ano naman? Nabasag ko na yung salamin itong tayo-tayo mamulasin. Nako, kaya nababasag yung salamin kasi ulit tumitingin. Ulit-ulit na titingnan sa kanila. Bakit nga ba nauso ang pamahihing ito? Maaring nagmula ito sa matandang paniniwala na kapag tumitingin ka raw sa salamin, parang nakikita mo na rin ang iyong kaluluwa. At kapag nabasag ang salamin, para na rin nabasag ang kaluluwa mo. May kaugnayan naman ang 7 years of bad luck sa isang matandang paniniwala ng mga Romano na every 7 years, pwede kang ma-reborn o magbago. Kaya kapag nabasag ang salamin o ang iyong kaluluwa,
7 taon rin ang kailangan para ito muling mabuo. Actually, hindi lang salamin, no? Katunayan, maliwa, kung may nabasa kayong figurine o flower vase, di ba? Pagbasag daw yun na inalagaan mo, kumbaga, parang meron kang hindi natapos na gawain eh. Kumbaga, unfinished business. So, kumbaga, pilit mong pinagdudugtong yung isang bagay na sira na o may lamat na. Kapag daw ang kasalamin ay may lamat, huwag mo nang gagamitin. Kasi masamang ano daw yun, malas daw sa buhay yun. So itapo mo na. Ayon din sa matandang paniniwala, para makontra ang sumpa ng nabasag na salamin, una, maghagis ng asin sa likuran mo. Pangalawa, pag nakabasag ka ng salamin, agad-agad kang umikot ng counterclockwise at gawin mo ito ng 3 beses. Pangatlo, sunugin mo ang salaming nabasag o kaya'y idarang mo na lang ang piraso nito sa apoy para mangitim. Itago mo ang maitim na piraso sa loob ng 1 taon, saka mo ilibing. Pang-4, sa unang gabi matapos mong makabasag ng salamin, magsindi ka ng 7 white candles at hipan mo ito ng sabay-sabay pagsapit ng hating gabi. At pang-5, ipahid mo ang piraso ng basag na salamin sa nicho para maalis ang sumpa. Wow! Ang daming choices! Pero sabi nga ng iba, there's no harm in trying, di ba? Eto pa, may matandang paniniwala rin na suwerte raw sa bahay ang maraming salamin. May kakayahan daw kasi ang salamin na salagin ang kamalasan at maghatid ng kabutihan. Ay, nawiwindang na ba kayo? Teka, eto na ang next entry. Mabigo ka na ulo. Ay, hari ganito. Pili mo yung ulan dyan na. Tapos, ganito yung paa mo. Bilis, ikaw na may ka na. Yan, dapat nakatapat yung paa mo sa pinto. Ganun. Diba sabi ng matatanda, masama daw yun? Natulog ka na nakatapat yung paa mo sa pinto. Ako maaga ka nananakan. Ganun na yung gusto ko eh. Para makuha yung insurance mo, ha? Kasi di ba ang patay nilalabas, una paa. Yun. Parang patay na ilalabas at una yung paa. Pag harap-harap sa pinto, sa tingin ko mas natutuhan natin yan sa mga Chino. Nakikita ko lang yung connection nga, yung pag sinabi natin na pag nagpantay ang paa mo, ibig sabihin nun, patay ka na. Kasi daw para ka daw nakaalagay sa kabaong. Di, pantay mo na lang yung pwesto mo. O, sumunod ka na lang pag gano'n. Kasi wala dun eh. Malapit na nating wala man ang last entry sa listahan natin ng mga popular na pamahiin. Kaya, stay put. Ang tumayo sa upuan, magkakagalis sa talampakan. Joke lang! I'm back! Last entry na po tayo sa listahan natin ng mga pinakapopular na pamahiin. Ano kaya ito? Let's take a look. Pusang itim! Alis ka sa harapan ko! Chubing! Layas! Malas! Huwag ka tataas sa harapan ko baka kumalasin sa'yo! Ikaw ang lumayas! Teritoryo ko to, ano? Ikaw ang malas! Lumayas ka! Layas! Yung pusa nagsasalita! Malas ba talaga ang pusang itim? Maaring may kaugnayan ng pamahiing ito sa matandang paniniwala na ang pusang itim ay konektado sa black magic at witchcraft. Noong araw daw kasi, madalas mapagkamalang mangkukulam ang sino mang nag-aalaga ng pusang itim. Ito raw kasi ang diablo na nag-anyong hayop at may paniniwala pa na ang mangkukulam ay muling nabubuhay bilang itim na pusa. Pero alam niyo ba mga kachika, taliwas ito sa mga paniniwala ng mga taga-Britain at Japan. Ayon sa kanila, suswertihin ka pang araw kapag may tumawid na pusang itim sa iyong harapan. Naku, hindi kaya depende rin yan sa breed ng pusa? Mag-aso na lang kayo. Ako nga, pag nakakakita ako ng pusa, sabi ko, pag nakakakita ako ng pusa, iniisip ko na, bad luck yan, bad luck. Hindi siya bad luck. Kinokontra ko, hindi siya bad luck. Hindi, ganun. Kinokontra ko, hindi. Pero kukontrahin mo daw yun eh. Kasi parang dumaan siya, biglang tumawid yung pusa, ano magagawa? May ginasagasa mo yung pusa, di ba? Talagang malas yun. Yung pusa na itim, hindi siya masama. Siya yung nag-iiwas sa'yo sa mapahama ka. Kaya sa bahay, kung mag-aalaga ng pusa, yung tao,
Suggestion ko, itim. Pag nasa opisina yung pusa, puti. Kasi yung puti nagtatawag ng swerte sa negosyo. Yung pusa, pag itim, bantayan. Walang papasok na masamang spirito dito or anything bad at all. Kasi lagi siya nakabantay doon sa pinto. Kung titignan mo, nagbunga lang yan kasi nga yung pagkatakot natin sa anumang itim. No? Buhay man yan o hindi. At yan ang mga pinakapopular na pamahihing Pilipino. Pero may tatanong nyo siguro sa modernong mundo, may puwang pa ba ang mga makalumang paniniwalang ito? Siguro naman may silbi din kahit pa paano. Ang sa akin nga lang, kung wala namang masamang idudulot sa buhay mo, hindi naman makakasama, sundin na lang natin at wala namang mawawala sa atin. Nasa sa tao kasi ang pagpapalakad sa buhay niya. Pakiramdam niya, nagkakaroon ng negative effect sa buhay niya. Huwag niya sundin. Wala namang pumipilit sa kanya eh. Pero kung sa tingin mo, pwedeng makabuti. Nasa pakiramdam mo yan eh. Hindi to parang kapritsyo lamang ng isa o dalawang tao. Kung hindi kasabay itong kasabay itong lumalabas sa pag-usad ng isang kultura, no? Ng isang lipunan. Natututuhan ko ay maging bukas, no? Na hindi tayo mapanghusga sa ating mga kinaugalian kasi bahagi ito, no, ng piraso na bumubuo, no, at nagpapaliwanag kung sino tayo, no? Kung tatanggalin mo ang pamahiin, parang binawasan mo ang bahagi ng ating kahapon. There you go, folks! O, di ba? Natuto na kayo, naaliw pa kayo. Dito lang yan sa paboritong lista ng bayan. Kaya kung ako sa inyo, isang pamahiin lang ang paniniwalaan ko. At yan ay ang laging panonood ng Pinaka tuwing linggo. Sa dami ng impormasyong malalaman nyo, feeling swerte na rin kayo. O paano? Babay na muna po. Ako po si Pia Guanyo, kasama nyo at katsikahan pagdating sa listahan. Sa susunod na linggo, ay handa ulit ang ballpen at papel nyo dahil sabay-sabay tayo ulit na maglilista ng ating mga Pinaka.